Yung 100,000 pesos mo, kaya mo bang isugal sa isang 3 meter diameter concrete pond? Panoorin mo, Paps, kung bakit sinasabi kong susugal ka ng 100,000 sa isang maliit na fish pond. Yung existing na ginagawa natin dito sa ating concrete pond ay traditional system. Ngayon, kung i-level up natin at gawin natin siyang intensive hito farming or intensive tilapia farming, magkano naman kaya ang gagastusin natin? So, ito ang pag-uusapan natin, Paps, ngayon para makita natin kung kakayanin ba isang ordinaryo na farmer ang gastos ng isang intensive farming pagdating sa tilapia tsaka hito in concrete pond setup. The simplest definition ng conventional or traditional farming and intensive farming. Pagdating sa tilapia, 5 pieces per square meter. Yan yung density. Ganun din sa hito, hindi tayo sosobra dapat sa 25 per square meter. Pag sinabi nating intensive farming, pagdating naman sa tilapia, 10 pieces pataas. Meron kasing intensive, super intensive. Pag intensive, 10 pataas. Pag super intensive na, siguro mga 20, 50. Minsan, yung iba nga, 100, 200 pieces per square meter. Super intensive farming na yan. Ngayon, pupunta lang tayo sa simpleng definition. Basta 10 pataas, intensive farming na yan. So, iyon ang i-estimate natin kung magkano ang gagastusin dito. Ito yung mga equipments na kailangan natin. Una, ito yung mga equipments na kakailanganin natin para magawa yung ating intensive tilapia and hito farming in concrete pond. Una sa listahan natin ay ang concrete pond. Itong pinagawa ko na 3 meter diameter circular pond ay gumastos ako dito ng 16,000 pesos. Pangalawa ay yung pangangailangan natin ng water source. So pagpapagawa tayo ng deep well, ang pagpagawa dito ay maaaring nagre-range ng 15,000, kasama dyan yung makina at saka yung drilling. Then yung mga gagamitin natin na pipes and fittings. So more or less gagastos ka dyan ng 15,000 pesos. Pangatlo, kailangan natin ng gasoline generator. Kung halimbawa nag-brown out, kailangan natin ng power backup. Kinakailangan meron tayong gasoline generator para hindi mawala yung ating aeration sa fish pond. Ito ay maaaring magkakahalaga ng 8,000 pesos kasama na yung installation. Kakayanin na niyang patakbuhin ang ilaw, yung submersible pump natin sa ating filter, at saka yung aerator natin. Pang-apat, kailangan natin ng solar power backup. Kung meron kasing brownout sa lugar natin sa mahaba na oras, ay hindi naman pwede na 24 hours ay tatakbo yung ating generator. So, meron pa tayong isang power backup. Ayun ay yung ating solar na in the long run ay maaari makakatipid tayo ng konsumo. So, ito, pag magpakabit tayo o magpagawa tayo, nagkakahalaga ito ng 30,000 pesos. So, kaya na rin niyang patakbuhin lahat ng equipments mo sa iyong pond. Panglima, kailangan natin ng aerator o air pump. Kailangan gumagana ng 247 ang aeration ng ating fish pond para hindi magkaroon ng problema o kaya kapusin sa oxygen. So, kinakailangan natin ngayon na magkaroon pa ng reserba. Ang kailangan ay meron tayong dalawa na air pump. Para kung pumalya yung ating aerator ay meron tayo agad-agad na ipalit na isa pa, backup natin sa aeration ng ating fish pond. Ang LP100 ay nagkakahalaga yan ng 6,000 pesos. So kung dalawang bibilhin natin, magiging 12,000 pesos. So isama na natin dyan yung mga hose, pipes, fittings, installation. So maaring makagastos tayo ng 3,000 pesos. So total, gagastos tayo sa ating aerator ng 15,000 pesos.
At ang pang-anim, kailangan natin ng filtration. Dito lang muna tayo sa simple na DIY filtration. So, pwedeng gumastos ka dito ng 2,000 pesos. Pwede mo naman i-upgrade yan kung halimbawa magpagawa ka ng mga 5 chambers ng filtration mo. Pero ang magiging gastos mo na dyan ay parang nagpagawa ka na rin ng isa pang fish pan. So, hindi muna tayo doon muna tayo sa DIY. At least magkaroon lang tayo ng idea kung magkano ang gastos para dito. Overall na gagastusin natin sa ating intensive tilapia and hito farming ayon sa mga nadatos na nakalap ko ay nagkakahalaga ng 86,000 pesos. Yung mga figure na naipakita ko na sa inyo ay maaari pa itong tumaas pero hindi na malamang ito na bababa. Kasi dito depende kung yung charge ng labor sa inyo ay mas mataas. At saka kung yung ating fish pan ay lalagyan pa natin ng pabahay, maidadagdag pa dyan. So more or less, nasa 100,000 ang gagastusin natin sa isang 3 meter diameter intensive hito farming concrete pond. Nagtatanong pa paano yung drainage system natin dito sa loob ng pond. Ito may mga butas-butas siya. Para dito dumaan yung tubig pag nagde-drain tayo. So maliit lang yung butas. Ayun, sakto lang yung feeds na makadaan. Hindi gaanong malalaki para yung mga fingerlings natin ay hindi siya makalusot. Then dito sa labas, tingnan natin. Ayun, yung drainage natin sa labas. Ayan, eh, bahala na kayo dyan kung paano nyo gawin sa labas yung design ninyo kung saan nyo tatapon yung tubig. Ito, drainage system natin, tsaka nagiging overflow na rin. Etong tubo na to ay mas mataas yung pader ng fish pan natin. Kapag umulan na halimbawa ng malakas at mapupuno niya yung ating fish pan, itatapon niya dito sa kanyang overflow. Ngayon, pag nagde-drain tayo, ginagawa ko, yan, tinutumba ko lang no ganon, yung tubig ay tatapon na. So ganyan lang kasimple mga paps yung drainage system natin. Pumupunta doon sa liguan ng aking mga itik at saka ay mga pato. Etong isa naman na fish pan ko na to, ito yung kanyang overflow. So mas mataas pa rin yung pader ng ating fish pond. Tapos yan, may butas dito sa ilalim. Yan yung overflow. Kapag napuno ng tubig yan, itatapon ng overflow. Ito naman yung ating drainage. Pag nagbabawas tayo ng tubig o kaya nag 0-0 tayo, nagtatanggal tayo ng tubig, binubuksan ko lang ito. Ganyan. Ngayon ito naman, pupunta dyan sa gubat, tsaka doon sa bukid pag pumunta ron banda. Para naman maisarado ko to, ganito lang ang gagawin ko. Yun. Oh, di ba? Basic. So ganyan lang mga paps yung aking drainage system dito sa pond. Oh, wala na.